Ang paggamit pa ng mga makabagong salita gaya ng wikang balbal ay pagdungis sa dignidad ng wikang Filipino. Ang wika ay buhay at ito ay patuloy na nagbabago. Ang pag-usbong at paggamit ng mga makabagong termino o salita ay napapanahon at naaayon sa kaganapan. Ang paggamit ng mga bagong salita ay hindi pagdungi sa salita sapagkat bahagi nito ng katangian ng wika. Ang katangian ng wika ay may kakayahang makiangkop at makibagay ayon sa panahon at tagapagsalita. Kaya, ang paggamit ng mga bagong salita ay hindi pagdungis dahil limitado lamang ang gumagamit nito at ito ay manghango pa rin sa orihinal na wika. At ito ay kaswal lamang ginagamit at hindi sa formal na ginagamit. Tatlong halimbawa ng mga salitang balbal ng mga Cebuano. Una, laisyo. Ang salitang laisyo ay Cebuanong salita na nangangahulugang sosyal. Ito ay tumutukoy sa mga tao, bagay, lugar at iba pa. Ito ay naging uso na gay lingo sa lugar na kalaunay naging parte na ng komunikasyon o ekspresyon. Halimbawa, laisyo kaayo imong cellphone. Sosyal naman ang cellphone mo. Laisyo kaayo ang uyab ni Maricar. Sosyal ng jowa ni Maricar. At ito ay mga halimbawa ng paggamit ng salitang laisyo. Susunod, kuan. Ang salitang Cebuano na kuan ay may malawak na gamit bilang pantukoy. Ito ay magagamit ng maraming ulit na may maraming kahulugan pero napapanatili pa ring buo at nauunawaan ng tagapagpakinig ang buong teksto. Kadalasang ginagamit ito pag limot o di pa matukoy o sadyang nililihim ang eksaktong salita ay ginapalitan ito ng kuan. Komportable at kadalasang ginagamit ito sa mga usapan na ayaw magbangkit ng mga pangalan o kaganapan. Halimbawa, kaila ka ni kuan? Kuyog si kuan adto sa kuan nagkuan adto. Sure oy, si kuan nga kuan ni kuan. Magkasama sila pumunta doon may ginawa na di ko alam. Nakakasiguro ka? Si ano na ano ni ano? At ito ay halimbawa ng paggamit ng kuan.